Hindi siya pwedeng intercropping. Kung siya lang, nakakaapekto po ang kanyang pagtubo. Ang kawayan po ay nakakapatay ng kanyang mga kapitbahay na halaman. So, hindi po siya pwede ng intercropping. At meron nga po siyang allelopathy na sinasabi na yun ay characteristic na pinapatay ang mga neighboring niyang halaman. Hindi po siya masasamahan ng ibang halaman. Pwede na lang po kung halimbawa may nauna na itubo na malaki, so hahabol lang kawayan, pwede po yun. Mauuna po muna yung ibang halaman and then siya ay pwedeng itanim pagitan or kumbaga may na-establish na po yung slow growing bago siya itanim. Pwede yun. Pero since overnight kasi 14 inches kaya niyang tumubo tumayo. So ganun kabilis. Ewan ko kung anong halaman pa yung ganun din kabilis. So hindi siguro pwede. Kung tutuusin, hindi siya pwede. Pero kung may established na matataas na punong kahoy, pwede naman dagdag ang kawayan. Kung meron po tumubong damo, since damo rin po ang classification ng kawayan, tutubo po ang kawayan. So, kapamilya niya po ay mga kogon, talahib, maski yung ordinary grass natin na mapandak, kapamilya po niya yon. So, kapag meron kayong nakitang may kogon, kaya ng kogon, kaya po ng kawayan. Ang kawayan po hindi masyadong maselan. So, yung lugar po na walang halos itutubo, pwede mong gamitin ang kawayan. Yung mga over na minahan, yung mga areas na naminahan po, na kumbaga, wala nang tutubong halaman, pwede po nating gamitin ang kawayan. May example nga po yung nung pumutok ang pinatubo. So, naglabas siya ng maraming lahar. So maraming lupain po sa Pampangas, yung mga probinsyang nakapaligid sa kanya na natabunan ng makapal na buhangin, yung lahar. So hindi na po siya matamnan ng mga magsasaka. So nung panahon na yon, naisip nga po ng aking ama na i-push doon ay kawayan. So, meron pong gumamit ng kawayan, meron naman pong kogon ang ginamit. Dahil ang kogon po at kawayan, pareho sila ng species, So, pag nasimulan na ng kogon, pwede na po sundan ng kawayan. Halaman na no care. Walang fertilization, walang cultivation, walang watering na requirement, except sa unang 6 months po niya na pagtatanim. Kung kayo ay magtatanim, isabay nyo na lang po sa panahon ng tag-ulan na natural na mababasa siya. So, iiwan nyo lang sa lupa kung saan nyo gusto siyang tumubo at hayaan nyo ang nature na po mag-alaga sa kanya. Ang pagtatanim po, yung pinakamaganda po, ang buong season ng wet natin, yung tag-ulan natin. Yun po yung tama.